Bago po yan mga kapuso, idiniin ni Kerwin Espinosa sa Quadcom hearing si Senador Bato de la Rosa na nag-utos umano na idawit si dating Senadora Laila de Lima sa drug trade sa Bilibid. Itinanggi ni de la Rosa ang paratang. Idiniin din ni Espinosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkakapatay sa kanyang amang si Albuera Mayor Rolando Espinosa. Saksi si Rafi Tima. Sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Itinuro ni Kerwin Espinosa si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa na nag-utos sa kanyang idawit si dating Senadora Laila de Lima sa Bilibid drug trade. Ginawa ni Espinosa ang akusasyon sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Quad Committee ng Kamara sa mga umanong EJK o extrajudicial killings ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Pinilit din daw siya ni De La Rosa na iugnay ang negosyanteng si Peter Lim sa illegal drug trade. Idiin si Peter Lim at si Laila de Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Kung walang problema po yun, sir, gagawin ko yun. Ayon kay Espinosa, nangyari ito noong November 2016 pag-uwi niya sa Pilipinas mula sa Abu Dhabi, United Arab Emirates kung saan siya naaresto. Ipinakiusap din daw ni De La Rosa na makipag-collaborate kay Ronnie Dayan, ang bodyguard noon ni De Lima, para tugma ang testimonya ng isa't isa sa investigasyon ng Senado. Sabi ni General Bato, ayusin nyo ang statement nga magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera. Bukod kina De Lima at Lim, may pinadadawit pa raw na ibang pangalan sina Bato. Sinama pa ni Bato si Lovely Impal, Peter Ku, Peter Lim, Ching Biloso, General Luot. Nitingog si Joby na isali daw si Congressman Richard. Binawi niya rin sa pagdinig ang pag-amin noong drug lord siya. Mariin namang itinanggi ni De La Rosa ang mga paratang. Kapag makita ko yan, suntukin ko siya sa mukha. Kapag salita siya, akala mo sino siyang malinis. Nakausap ko lang siya isang bisis. Nung pinuntahan ko doon sa kulungan niya, yung tinanong ko siya about kay Espinido. Kung yung totoo ba yung sinabi niya na tumatanggap sa kanya ng pera sa Espinido. Ang totoo daw ay kapag i-text siya sa Espinido, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw mga Bible verses. Kailan lang nang ipawalang sala si De Lima ng iba't ibang korte sa lahat ng hinarap niyang kaso. Nagsorry si Espinosa kay De Lima. Diretsahan ding itinuro ni Kerwin kung sino ang nag-utos na patayin ang kanyang amang si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa na pinatay sa kulungan. Nakita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narcolis. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So naniniwala ka na ang dating Pangulo ang nag-utos ay papatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Bukod sa pagpatay sa kanyang ama, paniwala rin ni Espinosa, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos na idiin si De Lima sa kalakaran ng droga sa Bilibid. Ang nabanggit mo rin, kaya ginawa yan sa iyo ni General Bato, sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Nakakataas sa kay General Bato. Sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kundi presidente na lang ang pinakamataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi.